libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang ang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitoryo ko sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon ba nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko din dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na tatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan niya ang kanyang mga kapatid na baka kumuha lang nila sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po'y aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba mag-represent. Ma'am, that's your fault. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Nakita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may 2 bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya. Pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil po kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si VP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, po pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, 2 lang talaga. Yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon. No? Although nagpapasalamat po ako doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters. 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling. Talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po noong 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, pinaliwala lahat at sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating sa PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila, at sila naman po yung napakalamig kay Presidente. Need I say it? Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan, mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente. Wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension yan, mga 300,000 at most. In euro terms, times
7 ata ang euro, magkano lang yan. So that's basically, sabihin na natin ay 5,000, no? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Eh, alam mo naman si Presidente, no, yung kanyang pensyon, hahatiin pa niya sa dalawa. Yun naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. Tapos, kung ano yung ari-arian, ako po, I can swear, kailan ko lang po nakita ang bahay ni Presidente Duterte sa Davao na guilty ako dahil di hamak ng mas maganda ang bahay ko kaysa sa bahay ni Presidente Duterte. 食白飯食到滿，想食得輕盈啲。今餐由八福豆腐飯開始，碳水化合物比白 Mayor, wag kang magagalit, pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapate. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakatipid, pero memoryado din niya yun. So, miski mahina na ang kanyang paglalakad ngayon, eh, miski nakapikit, kaya niya umakyat doon dahil buong buhay niya doon siya tumira. At matapos nga yan, eh, kinausap ko yung kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yun. Ang sagot, meron ng isang tycoon na bumisita sa kanya. Ang bilin sa kanya, bumili ka ng kahit anong bahay, ako ang magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil dun nga siya na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong pigeon house. Kasi mukha talaga siyang pigeon house. Yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor. Doon lang siya. Yun lang yung ano niya, yung kanyang kwarto. Kaya tawag ko pigeon house. At saka isang galaw mo lang tapos na yung bahay. Siguro wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay ko. Para po talaga siyang socialized housing. And hindi ako mapaniwala na doon nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas. So anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros, ilang sinusuportahan niya, tsaka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga, at pinag-usapan naman na po namin yan, ay yung mga ari-ariang namana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, eh meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? Dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero, napag-uusapan din naman namin yung kanyang baga ari-arian, hindi po yan masyadong marami. Tsaka alam nyo naman sa Mindanao, ang valor ng mga property hindi mataas. So anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client check. Kasi napakapahal kung kukuha ka ng counsel dito. Dahil alam nyo naman, per oras niya mga yan, eh baka tumataginting na 400 euros yan. Eh kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, eh babiyahe-biyahe pa yan papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya. Sa flight alone, lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang